So ito na nga. So kanina may ibang inilabas naman na na ikinabit yung salitang impeachment. Napanood natin. So dahil napanood natin, ita-topic ngayon natin dito sa ating channel. So, eto, papapanood ko rin sa inyo. And let me know what you think. Panoorin natin 'to. Halimbawa raw po at nagkaroon po ng arrest order ang ICC laban kay dating Pangulong Duterte at doon sa mga kasama na mga isinasangkot di umano sa mga issue. Anong mga political implications, sir, ang nakikita po ninyo? Ano kaya magiging reaksyon dito ng taong bayan? Well, unang-una, kapag yan po ay nakipagtulungan ng Pilipinas at binigyan ng basbas ng Presidente, that is an impeachable offense. Dahil ngayong hindi na po tayo miyembro ng ICC. See? Lahat na lang pwedeng impeachable eh. Di ba? Lahat na lang talaga guys. Lahat. Lahat na lang pwedeng impeachable. Tanging mga Pilipinong mga piskal at Pilipinong mga West ang pwede lamang na mag-imbestiga at maglitis at magparusa sa kahit anong krimen na nangyari sa Pilipinas. Meron po tayo tinatawag na auto-limitation, teorya ng auto-limitation na po pwedeng mabawasan yung ating soberenya at jurisdiction kung tayo papayag. Pero ang pagpayag nga po natin ay napaso na. Napasok po ito noong 2019, isang taon matapos tayo nag-deposit ng ating instrument of ratification at kapag nakipagtulungan ng ating gobyerno, ang presidente po mismo malalagot dyan because it is an impeachable offense dahil yan po ay magiging labag sa ating soberenya, labag sa ating jurisdiction kung makipagtutulungan pa tayo sa isang ICC na natapos na yung ating obligasyon na makipag-cooperate. Pagdating naman sa mga Pilipino, siyempre magagalit ang Pilipino niyan. Alam mo kung bakit? Kasi sa Pilipinas, ang presidente, hindi gaya ng Inglaterra, na ang simbolo ng soberenya ay ang hari at ang simbolo ng gobyerno ay ang prime minister. Sa ating bansa, ang simbolo ng soberenya at simbolo ng gobyerno ay ang presidente lamang. Kapag ang iyong dating presidente ay pinakulong mo sa mga dayuhan, para bagang pumayag ka na ipakulong ang simbolo ng soberenya ng bansang Pilipinas. At walang Pilipino na matutuwa na talagang kakalat ka rin sa kulungan ang naging simbolo ng soberenyang bansang Pilipinas, isang dating presidente gaya ni Rodrigo Roa Duterte. So sa tingin ko po, gaya ng sinabi ng special ng SAP to the President, super ate ng presidente, Senadora Amy Marcos, talagang magkakagulo po kapag sinurrender ang dating presidente Duterte at si VP Sara sa ICC. Maghuhurmentado po. Tsaka yung nagbabanggit na matagal na hindi pwede, dapat hindi nila tayo pakialaman dahil wala na tayo dyan sa ICC na yan tapos biglang cambio. Ano pang capital, political capital, meron pa ba siyang ganon or parang mas babagsak din siya? This is an honest critique of SMNI. Hindi ko alam kung kay SMNI ko lang ito napapanood pero sila lang yung nakikitaan ko ng ganitong klase ng paraan ng pag-i-interview. Yung nag-feed sila ng leading questions. Tulad nito. Pero bago natin pag-usapan yan, as usual, tayo muna yung mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala sa Pilipinas nang wala pong remittance fees gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Kuha kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo at pwede na magpadala sa GCash, sa online banking na iba't ibang mga bangko, at sa mga pawn shop din natin sa Palawan, Cebuana, M. Lovillier. At kapag kayo ay nagpadala for the first time, sa una nyo pong padala, ay ginamit nyo yung promo code na Coach Jared. Ayan, nakikita nyo ba yung Coach Jared? Ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Libre yan. Pwede nyo idagdag yan sa ipapadala nyo sa pamilya nyo, di ba? So ayan mga kutsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Alright. Ito yung tinanong ni Admar. Sabi ni Admar, paano yung mga nagbaliktad ng kanilang mga statement? Ano ba sila? Wala na ba silang political capital? Ano masasabi nyo doon? Yun yung that's a leading question Pwede namang sabihin na, siguro kung yung ibang network yan, sabihin nila, they could ask the same question, sasabihin lang nila,
What about yung mga ano, yung mga nagsabi na ah, before sabi nila wag na pumasok sa ang ICC tapos ngayon bumaliktad na sila. Ano masasabi niyo sa kanila? O yun, malamang sa malamang ganun sila magtatanong. Etong si SMNI, ibang klase sila magtanong. Oh, 'di ba? Panood niyo na lang ulit para naiintindihan niyo yung punto. Kapag sila nagtatanong, laging merong hindi ko maano, may tamang salita, eh. Laging merong kurot o merong something. Pakinggan niyo na lang. Tapos biglang cambio. Ano pang capital, political capital, meron pa ba siyang ganon? Or Diba? parang mas babagsak din siya, kabilang? Hindi ko gets, eh. Bakit mo kailangan tanong kung babagsak siya o hindi? Kung yung political capital niya ay mag-iiba. Diba? So weird. It's so weird. Hindi ko alam kung bakit ganun. Ayun, kargado. Thank you very much, Red October. Kargado yung mga tanong nila. Kargado talaga, guys. Tapos hindi ko alam kung napapansin to ng iba, ah. Pero ako napansin ko yun. In the last, syempre nanonood din naman ako ng SMNI, pero hindi dun, wala kaming free TV, eh. Sa online ako nanonood. So napapansin ko talaga. Tapos nanonood din ako maski yung sa mga pinaka-biased na interviewer sa sa ibang network. Si Carmina, ayan, pinapanood ko yan. Si Karen, pinapanood ko yan. Sino ba to? Yung sa CNN, si Webb, pinapanood ko rin yan. Biased yung mga yun. Biased sila magtanong. Pero si SMNI, sila lang yung nagtatanong na kargado. Sila lang yung ganito magtanong na na kapag bumaliktad ba dito, mawawala na rin sila ng political capital. Ganun. Ay, by the way, in-interview pala ng ni Carmina si Attorney Mark Tolentino kanina. Grabe. Na medyo hindi ko alam kung pipick upin ng mga DDS yun, pero delicate yung mga sagot doon ni Attorney Mark Tolentino. Nabibisto siya. Eh syempre po, walang salita. Alam mo, mga Pilipino. Ulit. Parang mas babagsak din siya, kabilang. Eh syempre po, walang salita. Alam mo, mga Pilipino, yung mga tao walang salita. Kinakailangan ang inahangaan ng mga tao ay may paninindigan ng isang salita. Kapag ikaw ay hindi tumupad sa iyong salita, talagang tuluyang mawawalan ng respeto ang mga Pilipino, lalong-lalo na kung hindi mo na ibibigay yung mga pangako mo na 20 pesos kada kilo ng bigas at hindi rin mapapababa ang mga presyo ng bilihin, lalo na ang mga presyo ng produktong petrolyo at langis, no? At pagkain. Anong connect ng bigas tsaka produkto? Wait lang. Anong connect? Wait. Anong connect? Anong connect? Ang weird. Tinanong siya, ang tanong kay former spokes attorney Harry Roque, ang tanong sa kanya, yung mga tao ba na bumaliktad doon sa sinasabi tungkol sa ICC, mawawalan din ba sila ng political capital? Yun ang tanong. Bias na nga yung tanong, eh. Sasagot mo lang naman dyan, yes, kasi wala sila isang salita. Tapos, ang sagot ni Attorney Harry, oo, kasi, kasama yun, wala silang isang salita, etc. Tulad nung nangako ng 20 pesos na bigas at saka tumataas ang presyo ng bilihin. What? Ulit. Wait. Hindi ko na nagulat ako dun sa sa sagot na yun, ulit tayo kay Admar. Yan. Babanggit na matagal na hindi pwede, dapat hindi nila tayo pakialaman dahil wala na tayo dyan sa ICC na yan, tapos biglang cambio. Ano pang capital, political capital, meron pa ba siyang ganon? Or parang mas babagsak din siya, kabilang?
Syempre po, walang salita. Alam mo, mga Pilipino, yung mga tao walang salita. Kailangan, ang inahangaan ng mga tao ay may paninindigan ng isang salita. Kapag ikaw ay hindi tumupad sa iyong salita, talagang tuluyang mawawalan ng respeto ang mga Pilipino, lalong-lalo na kung hindi mo na ibibigay yung mga pangako mo na 20 pesos kada kilo ng bigas at hindi rin mapapababa ang mga presyo ng bilihin, lalo na ang mga presyo ng produktong petrolyo at langis, no? At pagkain. Ay, nako. Attorney. Si attorney naman eh. Ang labo nung sagot. But anyway, address muna natin yung yung bago natin pag-usapan yung bigas. Punta muna natin yung impeachable offense. Kasi impeachable offense daw yung kung sakali daw na pumayag ang Pilipinas. Okay. Impeachable offense daw yun. Okay, tingnan ho natin what constitutes an impeachable offense. Alam naman na ni attorney to, syempre. Pero tayo kasi, karamihan sa atin, hindi natin alam to. So, syempre, kailangan lahat tayo na i-educate dyan. Pero si Attorney Harry, alam na niya to. Okay. Ito, nasa constitution natin yan, yung impeachable offenses na yan. Okay. Saan na yan? Ayan, oh. Ayan. Section 2 ng Article 11. Ayan. Accountability of public officers. So, ang sabi, public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Act with patriotism and justice. And lead modest lives. Okay. Daming sasabit dito sa lead modest lives. Oh. Okay. Ngayon, ito yung mga impeachable offenses, guys. The President, the Vice President, the members of the Supreme Court, the members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman may be removed from office on impeachment, on impeachment for and conviction of culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, and high crimes, or betrayal of public trust. Yan. So mga kotsero, ito lang yung mga mga bagay or mga kondisyon kung saan ang isang elected official tulad ng presidente o vice-presidente, members ng Supreme Court, ng mga constitutional commissions, ng ombudsman, ay pwedeng matanggal sa impeachment kapag ikaw ay may conviction or culpable violation of the Constitution. Ngayon, mga kotsero, kung, let's say, assuming lang naman, assuming na kung si PBBM ay pumayag na isurrender si Digong. Halimbawa. Will it be a culpable violation of the Constitution? Yan. Actually, hindi pa ako nakakita ng jurisprudence tungkol dyan. Hindi pa ako nakakita. Pero, nangyari na ba sa history ng Pilipinas na meron tayong isinuko na presidente? Wala pa naman yata. O kahit former president, wala pa naman yata. So, hindi ko alam kung yung kapag isinuko natin, halimbawa, isinuko ng Marcos admin si Digong sa ICC, na it will be defined as a culpable violation of the Constitution. Although ang explanation ni Attorney Harry Roque is that it is a violation of our sovereignty. Violation daw yan ng ating soberenya dahil ang pwede lang daw maglitis sa Pilipino ay kapwa Pilipino. Yun yung sinasabi niya. Pero mga kotsero, meron din siyang binanggit kanina na terminology, ang tawag niya ay auto-limitation. Ang auto-limitation, mga kotsero, yung paglimita ng estado ng kanyang kapangyarihan. Essentially, ganun yun. Puntahan natin yung Ito.
Yung actual definition niya. Ayan. The principle of auto-limitation of sovereignty emphasizes a situation wherein through the legislature imposes the state through the legislature imposes self-limitation on the exercise of its power out of respect for the relations that it created. So binanggit ito kanina ni former Spokes Attorney Harry Roque, no? Itong principle of auto-limitation. Ibig sabihin lang po niyan na sa prinsipyo po ng auto-limitation, nag-volunteer ang isang estado na limitahan ang kanyang kapangyarihan bilang respeto sa mga relations na ginagawa niya. For example, mga treaty. Bigyan ko kayo ng example ng auto-limitation. Esmeralda Gabayan, salamat po sa inyong super chat. God bless po. Ayan. Thank you very much. So, bigyan ko po kayo ng example. For example po si EDCA. Sa EDCA po, mga kotsero, merong isang parte dito na nakasulat dito sa Article 3, Item 3. Nakasulat dito, given the mutuality of benefits, the parties agree that the Philippines shall make agreed locations available to United States forces without rental or similar costs. United States forces shall cover their necessary operational expenses with respect to their activities at the agreed locations. So ito po yung example ng auto-limitation. So ang Pilipinas, dahil gusto natin makakuha ng EDCA, ang Pilipinas ay uma-agree na hindi tayo maniningil ng upa sa mga base militar na gagamitin ng Amerikano. Yan po ang ibig sabihin ng auto-limitation. Kaya po niya nabanggit yung auto-limitation, mga kotsero. Kasi ang pinupunto po dito ni Attorney Harry Roque, dati okay lang yun kasi member pa tayo ng ICC, ng Rome Statute. We are still party to the Rome Statute noon. Pero ngayon, hindi na. So, magiging unconstitutional na yun. Magiging unconstitutional na yung kapag isinuko mo si Digong sa ICC because it is an auto-limitation of our constitution, of our constitution. Of our jurisdiction pala. Hindi na nga tayo party. The thing is, ang tanong kasi dyan, mga kotsero, totoo ba yun? Kasi kaya ako napatanong ng ganyan, mga kotsero, kasi wala pang never pa nangyari sa Pilipinas na nagsuko tayo ng isang presidente. Because of crime against humanity. Wala pa tayong ganun. Wala pa. Ngayon, mga kotsero, kung ang isasabihin ni Attorney Harry Roque, betrayal of public trust, yung pagsuko ng Pilipinas kay Digong, kung mangyayari man, they can argue that. You can argue na it is a betrayal of public trust. Kasi nagtiwala sa mga tao, napapangalagaan mo ang soberenya ng Pilipinas, pero hindi mo ginawa. So, pwede yun, betrayal of public trust. But mga kotsero, it can be argued. Ibig sabihin, wala pa akong nakikita na kaso na may na-impeach because of betrayal of public trust. Yung kay Leonin nga Ito yung ginamit nila before kay Leonin. Umusad ba? Hindi. Hindi umusad yun. Yung kay Leonin. Pero alam nyo, nakakapagtaka para sa akin, mga kotsero. Yung palagi nilang paggamit ng salitang impeachment. Laging ganyan. Laging merong paggamit ng salitang impeachment. Sa lahat ng sinasabi nila na batikos, laging merong kasamang impeachment. Bakit ganun?
Bakit ganun? Para bang para bang nagbabanta ka. Parang nagbabanta ka na may something. Pag di mo sinunod yung gusto namin, ito gagawin namin. Ganun ba yun? Is that how politics done? Is that how politics should be done in the Philippines? Di ba? Ang weird eh. Bakit palaging may pananakot ng impeachment? Una, hindi pa nga ay sigurado kung uubra yung impeachment nyo eh. Hindi pa kayo sigurado kung uubra. Kasi pag sinubmit yan sa Committee on Justice ng House of Representatives, and by the way, doon mo lang pwedeng i-initiate yan sa lower house. Pag doon mo yan isunumite, pag-aaralan pa if it is valid in form and in substance. Paghihiringan yan sa Committee on Justice. Kapag natuloy yan, pag sinabi na okay, it's valid in form and substance, doon pa lang yan pag-uusapan sa plenary. At doon pa lang yan iaakyat sa Senate. Senate kasi ang magdi-decide eh. Doon gagawin yung parang mga hearing. Ngayon, kung if I'm not mistaken, kung ang i-impeach ay presidente o vice-presidente, ang magiging ponente ay yung Supreme Court Justice. Kung ang i-impeach ay Supreme Court Justice, alam naman natin, Senate President ang magiging ponente. Nangyari na yun eh, di ba? Kay kay Carpio. Kay what's his name? What's his name? Pa-comment nga, anong pangalan yung dating Chief Justice na na-impeach? Si Corona. Ayan, si Corona. Thank you very much, BJ Cans. Yan, nangyari na yan kay Corona. So, hindi, si Sereno, yan? Covaranto yan, hindi yan impeached. Covaranto yan. Si Corona. So, yun. Although alam naman natin na mali yung proseso ng pagkaka-impeach doon kasi may mga ebidensya doon na questionable. Fruit of the poisonous tree. So, yun. So, anyway. Hindi ko alam kung bakit may ganito. Hindi ko alam kung bakit lagi may pagbabanta na may impeach. Pero syempre sa tenga ng mga DBS, tsaka sa tenga ng mga DBS, music to their ears 'yan. Magkakaroon ng dahilan para ma-impeach si PBBM. Si Pulboronics. Ganun. Pero ang habang proseso niya, hindi pa nga sigurado 'yan. Lalong-lalo na kung ngayon, hawak ni Martin yung buong Kongreso, malabong umusad yan. Malabong umusad. Pero ito yung akin, mga kotsero. Ito. Yung buti sinabi na ni Marie Masify. In-spoiler ako ni Marie Masify eh. I'm more inclined to believe na itong mga sinasabi nila na to is more of a mind conditioning more than anything. Mind conditioning lang to. Bakit? Kasi, para kapag nagkaroon ng impeachment, ang iisipin na lang ng mga tao, oo, deserve na talaga niya ma-impeach. Kasi may mga ganito, may intriga ng ganyan, etc. So, kumbaga, kuha mo na agad yung simpatsya ng tao. Yun yung sinasabi dito ni Constitution na betrayal of public trust. Kumbaga, isasaksak na sa utak ng mga tao na, si Presidente Bongbong Marcos, tinatraidor ang Pilipinas, etc. Saksak na yan sa utak ng mga tao. Para kapag nangyari na, pag nagkaroon na ng totoong impeachment, tatanggapin na lang ng mamamayan yan, hook, line, and sinker.
So, I doubt. Pero I doubt na it will work. Hindi yan malabo umubra. Ngayon, sa ngayon, malabo umubra yan. Siguro kung si GMA ang House Speaker, mangyayari yan. Kung si GMA ang Speaker. Mangyayari yan. For sure. Hindi siya yung Speaker eh. So, malabo mangyari yan. Kaya siguro may ganong klaseng drive. Di ko alam. Pero, nakakatawa pa nun, sinabi nila na kapag daw nagkaroon ng kudeta, madadamay daw si VP Sara. Kailan pa nangyari yun? Na nadamay yung Vice President sa mga kudeta-kudeta. Hindi naman nangyayari yun. Ang natatanggal lang naman yung Presidente. Yung kudeta lang naman na natanggal, pati yung Vice Presidente, yung panahon pa ni Apo Lakay. Ilang naman yun. Pero never pang nangyari yun na yung sitting president, matatanggal siya, tapos damay yung vice presidente. After 1987, walang ganun. Walang ganun. Hindi pa nangyayari yun. Hindi pa nangyayari yun. So, ako, kung ako tatanungin, yung impeachment na to, is more or less an effort to condition the minds of the people. Kukondisyonin na lang yung isip ng taong bayan. Para kapag nangyari na siya, konti lang ang resistance, konti lang ang kukontra. Hindi masyadong mabigat. So, let's see. Pero I doubt na lilipad ang impeachment. Not right now. Not right now. Lalo na yung may 200,000 na trabaho. Malabo. Pero sure ako it's for mind conditioning. And that's about it. Mind conditioning. Nagulat nga ako yung sinabi ni Attorney Harry na may impeach daw si PBBM kapag nangyari yan. But kung papayag ang taong bayan doon, let's see. Sa mga loyalists pa lang, baka mahirapan na kayo. Kaya yun. So, let's see. Hintayin na lang natin kung mangyari. Kung mangyari, edi good luck. But I doubt it will happen. Not right now. Siguro after 2028. Siguro mga ganun. After 2028, mangyari impeachment. Anyway, so hanggang dito lang po muna tayo for 2023, guys. Okay, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. And please don't forget to subscribe sa Coach Jared YouTube channel at sa ating din pong Facebook page. Pa-follow na rin po tayo doon. At napaka-importante po mga Coachero, lalo na ngayon na naka-shadow ban ako sa Facebook. Pa-share po yung ating mga videos. Napakalaking tulong po sa atin. At I'll see all of you in our next Coach Jared Live in 2024. Happy New Year, everyone! God bless you. And, saan ba ako? Wait. Ayan. God bless you and see you next time, guys. Bye!